Malaking tulong para sa mga magsasaka ang may maayos na irigasyon. Kapag may patubig, makakapagtanim sila ng 3 beses kada isang taon at hindi na kailangang umasa lang sa ulan. Kapag malaki ang ani, mas marami ring pagkain ang nalilikha. Ang problema, sa buong bansa, 60% lang ng mga sakahan ang may irigasyon. Ang halos 40% gumagawa na lang ng sarili nilang paraan para mapatubigan ang mga tanim. Sa kabila nito, ayon mismo sa Commission on Audit, nasa higit 400 irrigation projects sa buong bansa ang delayed o questionable ang pagkakagawa. Kung sana gagawin ito ng maayos at maganda at talagang ang makikinabang at kapakipakinabang po ay sa mga magsasaka. Sa bayan ng Mondragon sa Northern Samar, natuklasan ng Reporter's Notebook ang Bugko Irrigation Project. 712.94 million pesos ang estimated project cost ng irigasyon na sasakop sa higit 1,000 ektaryang palayan. Makatutulong sana ito sa 600 magsasaka. Galing ang pondo sa National Irrigation Administration o NIA. Bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng mga kanal at isang dam na magsusupply ng tubig. 2011 pa nang simula ng proyekto na may target completion date na 2017. Pero makalipas ang halos 6 na taon mula nang simula nito, nasa 85.08% pa lang ang actual accomplishment nito. Tinubuan na rin ng mga halaman at damong ligaw ang ilang kanal ng irigasyon. Sa dokumentong mula sa NIA Northern Samar, gumastos na ng 561 million pesos para sa proyekto. When it comes to structural design naman, wala naman masyadong structural design yun eh. Ang problema lang na nakita ko doon ay hindi naka-slope ang irrigation project. Dapat naka-slope yun para dumaloy ang tubig. Kasi kahit gaano kalaki ng pump mo, kung masyadong mahaba naman ang dadaanan, hindi na dadaloy ang tubig doon. Nakausap ng Reporter's Notebook ang opisyal ng NIA dito sa Northern Samar na nakasasakop sa Bugko Irrigation Project. Dinala namin sila sa mismong site ng proyekto. Ang ano natin kasi dyan is yung staggered yung allocation. Hindi natin mo-full swing kasi ang full release ng ano natin allocation, hindi naman lahat i-release buong 700 na ano. Hanggang ngayon po, hindi pa rin napakikinabangan yung proyekto? Oo, kasi ongoing pa yung construction natin stage. Hindi pa natin natatapos yung construction stage. May mga consideration tayo na hindi natin matapos yung mga project. Una-una is transportation ng material at saka weather condition. Ang mas malala, hindi pa man nagagamit ang irigasyon, may mga bahagi nito na nasira na at tinubuan na ng mga damo. Marami ng portions na sira. Ayan na, oh. Sira-sira na yung semento, nagbitak-bitak na yung semento. Saan to sa banda, ma'am? So how can you say na once this is finished, and another portion there, ng, parang clearing ang grabbing distribution para makita natin. Ito nga explanation kanina, yung purpose namin na allocation ganito, pero yung ni-release lang konti lang. So ito lang trabaho namin. So another purpose doon sa kulang para naman share. Kung siguro kung yung one shot lang, siguro matatapos kagad dali. Yung pondo na sinasabi na magtrabaho ka muna bago kita bayaran. So halimbawa isang contractor ay nakapagtrabaho na ng 20 or 25% accomplishment na siya, sasubmit na namin sa DBM yon, and then kung minsan DBM will take them 2 months to 3 months bago nila i-release yung pera. So kung small time yung contractor, mabibitin siya sa resources niya, hindi niya mapapaspasan yung trabaho niya. Tinungo rin namin ang dam na sinasabing itinayo sa dulo ng mga kanal. Pero ang tumambad sa amin, wasak na ang ibang bahagi nito. Hindi pa rin ito napakinabangan ni minsan.
Ipinakita namin sa NIA Central Office ang videong nakunan namin sa Bugco Irrigation Project. Hindi naman tumitigil ang NIA, like ongoing ngayon yung repair. Although meron siyang release na 20 million out of the Quick Response Fund, it's not enough. So, kausap ko nga yung regional manager, sabi niya is band-aid solution lang muna para hindi talaga siya tuluyang masira. And to fully repair the damage, na-program yan for 2019. Pero maging sa itinuturing na rice granary ng Pilipinas, ang Nueva Ecija, may irrigation project din na questionable ang pagkakagawa at lagpas na sa itinakdang date of completion. Kailangan nating bumaba sa sasakyan dahil masyado nang maputik itong farm to market road kaya hindi na nakakayaning daanan ng van. Mahalaga sana na ang mga farm to market road ay nadadaanan ng mga sasakyan dahil mahalaga ito para maidala yung produkto hanggang sa pamilihan. Sa gilid ng baku-bakung kalsada, makikita naman ang isang irigasyon. Ang kwento sa atin ng mga magsasaka, noong January 2018, huling nag-release ng tubig dito sa irrigation canal or dito sa patubig. Kaya kung titignan ninyo, punong-puno na talaga ng mga damo, ng mga talahib. Dahil hindi nga nagagamit itong irrigation, hindi na raw nasundan yung pag-release ng tubig nung huling Enero. Ang isa pang problema na sinasabi ng mga magsasaka, napuno na rin ng mga putik yung ilalim nitong irrigation canal. So, ang ibig sabihin nun, kung ito daw, padaluyan uli ng tubig, hindi malayo na magkakaroon ng pagbaha. Sa katunayan po, hindi po ito dumaloy nung una't-una pa man din na paghahanda ng mga magkasaka. Saka lang po dumaloy yan noong malapit na pong mag-ani yung mga tao. Hindi nyo na kailangan nun. Hindi na po kailangan. Ang irigasyon. Opo. Kasi paanin na Opo. Kaya para makapagtanim, gumagamit sila ng sarili nilang pump. Malaking problema nila ito dahil kailangan nilang gumastos ng 20,000 piso sa krudo para sa pagtatanim sa mahigit 1 ektaryang lupain tulad ng nararanasan ng magsasakang si June. Sabi ni June, kada panahon ng taniman, gumagastos siya para sa pagbubungkal ng lupa, binhi ng palay, upa sa pagtatanim, pataba, gamot at iba pang gastusin. Dagdag pasakit sa bulsa na may patubig pang kailangang gastusan. Kaya ang malaking porsyento ng kanyang kinikita tuwing anihan na ibabayad lang sa utang. Halimbawa, 40,000 ang utang mo, bayad mo. O kung may interest pa, magkano yung interest nun sa 40,000? Tanggalin mo na doon. Ang matitira na doon, yung sa'yo na sa pamilya mo. O gaya na irrigation, yun. Kung hindi nila matatapos yan, di wala na. Maantala naman yung pagsasaka namin. Ang mas masaklap kabilang ang sinasaka nila June sa naapektuhan ng bagyong Ompong. Kwento nila sa halip na makatulong ang irigasyon para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig ulan, kabaligtaran ang nangyari. Kwento ni June at Jose, dahil masyadong mababaw ang itinayong irigasyon sa kanilang lugar, umapaw ito at pinalubog ang kanilang tanim. Hindi po kaya kasi sa liit ng imbornal, hindi po kaya ng lakas ng bulto ng tubig, ma'am. Masyado hong maliit. Opo. At dahil hong maliit, anong nangyayari? Nagiging cause po yan ng pagbaha din po sa amin, dyan sa malapit sa mga kabahayan. Kaya po nung nakarang bagyong Ompong, ay dumanas po kami ng matinding pagbaha dahil po harang yung tubig na galing sa ilog na kung malaki sana yung imbornal o daanan ng tubig ay tuloy-tuloy sana yung daloy ng tubig, ma'am. Naabutan namin ang ilang magsasakang sinusubukang isalba ang kanilang mga pananim na nalubog sa baha at putik dala ng bagyong Ompong. Mano-manong ginagapas ng ilang magsasaka ang kanilang mga tanim. Ang iba, gumamit naman ng reaper saka ipinadaan sa thresher para mahiwalay ang palay. Pero dahil sa kapal ng putik, hindi na kinaya ng luma nilang makina.
Umayaw naman na po yung mga kwan. Pahinante. Hindi na nila maiahon yung tracer. Masyadong malubak yung bukid. Nakilala namin si Lola Brigida, 57 taong gulang. 40 taon na raw siyang nagsasaka. Dumapa po, tapos inanuhan po ng baka, parang umibabaw po yung putik. Kaya nagkaganito po. Pag lumalabas na yung dayami, ilalagay mo yung tulda, tapos ikaganong-ganong mo siya. Oh. Si Lola Brigida namulot na lang ng mga tira-tirang palay. Umaasang makakaipon ng marami para maibenta niya. Ma'am, kailangan gawin po, ma'am, dahil pag hindi po kami lumusong sa bukid, hindi magpampag, wala po kaming makakain. Dahil may lupa naman kami, ma'am, kaya lang naisanla po. Kaya wala po kaming pag-aanihan. Kahit naghihinayang, ma'am, talagang ganyan po. Wala po akong magawa eh. Kung minsan nga, ma'am, umiiyak na lang po. Kasi, ma'am, ako ang may lupa, akong naghihirap. Hindi kalayuan kina Lola Brigida, isa pang irigasyon sa Barangay San Miguel ang napansin namin. Kung tatawid tayo ng kalsada, ito yung dadaanan ng Imbornal para sana yung tubig dadaloy sa kabilang irrigation canal. Dito naman, kung titignan ninyo, parang hinukay, natanggal yung mga damo na tumubo. Pero wala ni isang piraso rin ng semento. Wala man lang semento dun sa gilid ng sana ay irrigation canal. Hindi kalayuan kina Lola Brigida, isa pang irigasyon sa Barangay San Miguel ang napansin namin. Imbornal lang ang natapos rito at tinubuan na rin ng mga halaman ang ibang bahagi nito. Kung tatawid tayo ng kalsada, ito yung dadaanan ng Imbornal para sana yung tubig dadaloy sa kabilang irrigation canal. Dito naman, kung titignan ninyo, parang hinukay, natanggal yung mga damo na tumubo. Pero wala ni isang piraso rin ng semento. Wala man lang semento dun sa gilid ng sana ay irrigation canal. So yung buhangin po na yun, para saan po sana daw nila gagawin? Sa irrigation, ma'am. Sisimintuhin sana sa ilalim. Sisimentohin na ho yung kanal. Opo, ma'am. Pero hindi natuloy, ma'am. Paliwanag ng NIA, bahagi ang irigasyon sa Barangay Macamias at San Miguel ng Phase 2 ng Kaseknan Multipurpose Irrigation and Power Project. Sakop ng proyekto ang nasa mahigit 40,000 hectares na sakahan at makatutulong sana sa halos 37,000 magsasaka. Sa dokumentong ito mula sa NIA, nasa 5.4 billion pesos ang pondong inilaan sa Phase 2 ng proyekto. Taong 2014 nang sinimulan ang paghuhukay nito. Tuwing umuulan, nagkakaroon ng parang tinatawag natin doon na flash flooding. Noong ma-realize namin na may mga ganitong problema, hiniling namin sa pangasiwaan ng patubig ng ahensya para ma-improve yung mga existing kanal. May 2018 ang simula ng pagkukonkreto sa mga kanal. Target sanang matapos ang proyekto noong buwan ng Agosto. Kaya lang nung magtatag-ulan na, napilitan kaming isuspend yung mga paggawain dahil pagka pinasok ng mga makinarya yung mga maliliit na kanal na ito ay lalong nalulusak. Earth canal tapos na siya, 100%. Pero doon sa concrete lining works nila, halos mga 30% pa lang yung ano yan. We expect this makumpleto, baka mga December 15 na siguro. Ayon sa NIA, wala pa raw nagagastos ang ahensya sa Phase 2 ng proyekto. Inilapit namin ito sa central office ng NIA. So right after ng cropping season, pwede nang ipagpatuloy yung mga natitirang struktura na pwedeng gawin. So, ang alam ko dyan, baka itong
end of October, nag-cut off na sila ng tubig, pwede nang uli na napagawa yung mga na-suspend na mga gawain. Hindi lang mga irrigation projects sa Northern Samar at Nueva Ecija ang questionable ang pagtatayo. Sa inilabas sa report ng Commission on Audit noong 2017 para sa National Irrigation Administration o NIA, umabot sa 436 irrigation project na may kabuang halagang 11.9 billion pesos ang nagkaroon ng delay at may problema sa disenyo. Mahigit 50 proyekto ang nakitaan ng delay dahil sa hindi maayos na daan, madalas na pag-ulan at pagguho ng lupa. Problema rin ang road right-of-way, kaya hindi raw matapos-tapos ang mga proyekto. Dahil dito ayon sa COA, hindi nagamit ng mga farmer beneficiary ang mga proyekto at naaksaya ang pondo ng gobyerno. Hindi pwedeng maging excuse ang soil erosion, weather condition, at saka ang road right-of-way. Kasi ang nangyari dito, bago ginagawa ang isang proyekto, ito ay may feasibility study. Kung saan, sa una pa lang, titingnan mo na ano ba ang mga posibleng maging problema once na sinimulan ang proyekto. Sa actual na implementation ng project, doon kami nakakakita ng mga konting problema like sa right-of-way, na bago namin umpisan yung isang project, kinakausap na namin yung mga may-ari. Pero pagka ando na yung aming project, I don't know kung nasusuhulan sila or what, patitigil na yun na yung project at maniningil na ng malaki. Pinakamalaki sa mga irrigation project na pinuna ng COA ang Santa Josefa Pump Irrigation Project sa Agusan del Sur na 7 taon nang nakatenga. Ayon sa COA, gumastos dito ang gobyerno ng 140 million pesos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napakikinabangan. Santa Josefa is actually ongoing din ngayon. Problema kasi din yung right-of-way din. Di ba may mga IPs din naman tayo doon. Yung pa yung isang problema namin yung sa mga IP na as much as possible ayaw nilang iwanan yung kanilang lupa. Kasunod ng mga puna ng COA, ang NIA humingi pa ng karagdagang pondo para sa susunod na taon mula 41 billion pesos ngayong 2018. Hiling nilang mapataas ito sa 55 billion pesos. All projects namin for 2017 and down, ang commitment ng aming mga field managers to complete these projects by end of December or until the first quarter of 2019. Dapat ay maipatupad na yung batas sa libreng irigasyon, yung Republic Act 10969. Samantalang tinutulungan natin yung ating mga magsasaka sa pangangailangan nila sa tulong o subsidyo naman sa produksyon. Sa nararanasang kakulangan sa murang bigas, mas dapat na maramdaman ng publiko at gobyerno ang halaga ng mga magsasaka. Dahil kung kakaunti ang produkto na kanilang aanihin, kakaunti rin ang ating makakain. Kung akma at maayos sanang naipatutupad ng pamahalaan ang mga proyektong pang-agrikultura, mas magiging produktibo rin ang kanilang pagsasaka. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Reporter's Notebook. Notebook.